Nagpalang araw mga kap, muli po yung lingkod, General Orayon. Lady Orion. Lady, ano activity natin ngayon? Samahan niyo po kaming kumuha ng bayabas para ibigay sa aming mga alaga. Tara, samahan nyo kami. So ito na nga mga kap, bali may kita nga natin dito na maraming resources na kung saan pwedeng ipakain sa mga alaga, nasasayang lang. Pero ngayon, nangyayari sa kanya nahuhulog lang. Kaya, ayan. Pagkatapos natin ito mga kap, ibibigay natin to sa mga manok. Dito may kita nyo parang may mga tama siya mga kap. Kasi parang tinutusok to ng insekto hanggang mabulok na yung loob niya. Nabubulok na lang yung loob niya. Sayang naman mga kap, katulad nyo ng iba nalalaglag. Ayan may kita nyo insekto dito mga kap. Ito yung tumitira dyan. O yung tumutusok sa kanya. Yung insekto na yan. Yan. So pag tinusok niya yung mga kap, ay doon na nagkakaano yung, ayun na nakikita niya tinutusok niya. Yun. So yung nilalagay niya yung itlog niya dyan mga kap. Tayo sa alis. Hanggang sa masisira na to. Nakita niyo isang pinakita ko doon. Ganito siya mga kap oh. So pag tinutusok nila nagkakaganyan ang itsura. So mabubulok na yan. Kaya kukunin na natin bago pa siya malaglag. Ito pa. Hindi. Ito kita nyo kung gaano siya nagkakaroon ng sakit. Ito yung mga kap yung ginagamit na pangsigang sa bayabas. Itong bayabas na to. Kunin na rin natin itong may mga sira na. Kasi mangyayari hindi na rin mahihinog to. Kawawa naman no. Kaso nga lang kapag nag-spray ka naman ng insecticide mga kap, ang nagiging problema hindi lang yung target mong insekto ang namamatay. So ang problema rin kapag nag-spray ng insecticide yung mga bee na kung saan mga honeybee or bubuyog na nagpo-pollinate sa ibang mga halaman or ibang bulaklak nadadamay sila sa pagkalason or sa nauubos sila. Sila yung natural pollinator ng ating mga halaman or ng mga puno at bulaklak. Kita nyo may tama na rin no. So nalalaglag na lang dito yan no. Yun. Ayun. Lamputin na rin natin. Kakainin pa rin ng ano yan ng mga manok. So walang patawad yung mga manok na yan. Malalakas kumain yung mga kap. Kahit anong bigay mo dyan. Kahit dragon na patay. O shokoy na patay. Kakainin yan. So ayan. Lagay na rin natin itong mga nalaglag. Ito marami. Ayun. Mga insekto. Ito naman may kita nyo sira na mga kap. Ayun o. May kumakain na rin sa puno niya. So makikita nyo sa egg puro mga nalaglag na. So ito yung dito puro dilaw na mga kap. Iba nga kinakain Yun. Panalo ngayon yung mga manok nito. Tuwan-tuwa. So pupulutin na rin natin itong mga nasa sahig. Iba malalambot na. So yan mga kap, tapos na tayo kumuha ng bayabas. Itinira na natin yung iba para mahinog pa sila. Tsaka natin ibibigay uli sa sa mga manok. At least araw-araw may napapakain tayo sa kanila na iba-iba. Iba-ibang pagkain. So dito na tayo dadaan. Sa loob yung magiging kambingan. Yan ang kambingan. So dito tayo sa manukan. Ito isa pa rin sa kailangan natin ipagawa. Itong daan na to. So madulas to kapag nag-uulan. At least kahit papano nako-compact na siya kakadaan kami ng daan.
unti-unti mga kabali, maipoprogress natin. Wala naman madali. Ang pinagkaiba lang, tanggap namin yung hirap. Tanggap namin yung sitwasyon namin. Kaya, mas nagaganapan namin, dapat namin ganapan. Hindi kami takot mga kap. Hindi kami takot sumubok. Hindi kami takot mamatay. Kasi lahat naman tayo pupunta doon eh. So, nung nawala yung takot na yun mga kap, at niyakap ko yung kamatayan, nawala na yung fear. So, sumulaan yun mga kap, naganapan ko na yung dapat ganapan ko. Kulang pa, hindi pa tapos, pero at least, may napapatunayan ako sa sarili ko. Wala akong pinapatunayan sa iba. Dahil ang mahalaga, may patunayan ako sa sarili ko na sinasabi ko na kaya ko. Wala naman ibang magmotivate sa atin kundi sarili natin. Kasi nga, 'di ba? Haters gonna hate. So, tara pata tayo, dami ko sinasabi. 'Yun. Kaya ang ginagawa namin dito, mga kap, action dapat. Tapat dapat. 'Yun. Sabi nga mga kap, ang aksyon ay tinatalo niya ang walang aksyon. So, ibig sabihin yun, kapag umaksyon ka, may nagagawa ka. Pag hindi ka umaksyon, wala ka nagagawa. Ibig sabihin, natatalo na ang aksyon, yung walang aksyon. Naiintindihan ba? Sana ma-pick up. So, nandito na nga tayo mga kap sa ating gagawing fish pan at manukan. So ayan mga kap, update ko na lang kayo dyan. So gagawin namin fish pan. Pag nalagyan namin ng laman at saka kuryente. So yan, kulang na rin sa atensyon tong mga manok. Ari. So yun, pinakain na ni Lady. Yun. Kita nyo, nag-aagawan pa sila. Kahit ano mga kap, kinakain yan. Sabi ko nga sa inyo, kahit patay na dinosaur, ibigay nyo dyan, kakainin ng mga manok eh. Ayun, mapapansin nyo mga kap, kahit tinanggal ko sila doon, nilipat ko sila dito. Kung mapapansin nyo dito, yung perimeter niya, puro may mga damo, pero ito wala. Ayun ang isa naging problema sa mga pag nag-aalaga ng mga manok ng free-range, kung saan may kita nyo, kahit nag-uulan na siya, hindi na siya tinutubuan ng mga damo. So, kaya wala rin makain yung mga kambing natin. Kaya, ang gagawin natin, paghihiwalayin natin sila. Kung ano yung gagawin natin dito sa kambingan, para makakain pa rin sila ng mga damo, at saka ng mga ganyan. So, isasayos natin. At least, natuto tayo sa ganitong setup. Unti-unti, nag-upgrade tayo. Sabi nga, big things came from small beginnings. So, may natutunan tayo sa ganitong paraan. Walang madali, pero yung failure, minsan nagiging inspirasyon namin yun para mas lalong mag-push. Kasi dun nga tayo natututo sa experience. Yan. So kung takot ka sumubok, takot ka sa experience, walang mangyayari. Mananatili ka dun sa comfort zone mo. So pag nabas ka sa comfort zone mo, dun ka palang mag-growth. So yan mga kap, maraming salamat sa pagsama sa amin dito. At napakita na namin sa inyo kung saan namin kinukuha yung bayabas at kung saan namin ipinapakain para hindi basta nalalaglag lang o nasasayang yung bawat tubo or ani dito sa lupa. Okay? Muli po niyong lingkod, General Orion. Lady Orion. Nataos puso po nagpapasalamat sa inyo na walang sawang panonood sa aming mga video at live. Na sana po gabayan kayo ng Panginoon, sampunan niyo mga pamilya, na sana po humingi tayo ng gabay sa Kanya, sa isip, salta at gawa, upang magampanan natin tungkulin natin dito sa mundong ibabaw, na naayon sa Kanyang mga kagusto at mga kahilingan. Muli po, maraming salamat. God bless.